Dito sa ibabaw ng mundo ay may nagsusulputan na iba't ibang sekta ng pananampalataya. Dahil dito ay marami na sa mga Katoliko ang nalilito kung ano ba talaga ang totoo. Straight to the point! Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Narito na ang ating programa kung saan direktang sasagutin ang bawat katanungan, maging ang pangbabatikos ng ibang sekta ng pananampalataya. Straight to the point! Straight to the point! Okay, magandang umaga sa inyo lahat mga kapuntos at pasensya na kung hindi ako hindi ako lagi nakakaano sa ating schedule na dapat sana is alas 11 ng umaga. Yun ay dahil sa hindi naman ko naman mapigil yung mga pagkakataon na tayo may binabantayan dito. Alam nyo naman tayo, multitasking tatay. Kaya hindi ko magawang intact schedule yung ating alas 11 ng umaga. So, ganun pa man, ako'y nagpapasalamat sa mga lagi sumusubaybay sa ating programa dito lamang sa Straight to the Point. Straight to the point! Kung saan ay sila naman ay ang iba naman nagtitake note, natututo. Pero ganun pa man, ako humingi ng pasensya kung hindi ako nakakapag-programa right on time. At sa lahat ng mga sumusubaybay dyan, good morning po sa inyong lahat. At ngayong umagang ito, matatalakayan po tayo. Ito pong si Jojo Montecalvo. No? Di umano'y humihingi ng kapatawaran sa mga Katoliko. Ating alamin kung itong humihingi ba niya ng sorry ay totohanan ba ito o isa lamang propaganda. Sa SDA kasi, napakahilig nitong gumawa ng propaganda. So alamin natin ang mga pinagsasabi nito sa kanyang video dahil humingi daw siya ng sorry. Nakarating sa akin na may nag-send sa akin ng video na siya humihingi. Tingnan niyo si Montecalvo. Napansin ninyo, bakit kaya ang mga SDA sunod-sunod ang kanilang mga public apologies? Hindi na, sila lang yung gumagawa niyan. Dahil tayo gumagawa ng mga yan, dahil tayo may mga limit, may mga limit tayo. Wala silang limit, wala silang pakundangan, banat ng banat para dumami ang kanilang views sa kanilang reels. At pati panoorin yung yung full video ng kanyang pagkakasabi. Narito po. So sa mga membro sa mga RCC po, mga imig dispensa, mga imig pasaylo, kung diin nakapasakit mig mga pulong, diin may buntag sa tanan labi na sa mga kapatid natong mga RCC o ninitak naas kabuntagon di ala ko'y atubag sa panawagan ni kapatid Amik nga. Ayan, so siya ay nag-greetings pa siya dito at siya ay nagpaparinig dito kay Amek, kay Amek. Nana diya sa inyong membro na sa inyong simbahan. Membro na raw natin si Amek. Actually, kung ako ang pasasalitain dito, hindi pa talaga ako totally convinced na membro na namin si Amek. Yan ang totoo dyan ha. Hindi talaga ako totally convinced na membro na namin si Amek. Actually, ang nasa isip ko pa ngayon, bahagi ito ng kanilang mga propaganda. So, yung pakunwari na lilipat, tapos pagka inakala mo nung lumipat, hindi pala. Bakit? Wala akong nakitang conversion sa buhay ni Amek. Nangyari ito dahil siya ay kinasuhan. Wala akong nakita na may nakapagsabi sa kanya at siya ay nakonbinsido. Wala. Basta na lang ito lumitaw nung siya ay nakasuhan. Dahil doon sa kanilang ginawa na makiri sa loob ng simbahan ng San Lorenzo Ruiz doon sa Bayugan City. Napunta pala ako doon. Doon pala kami na destino ni Para Darwin dati nung kami nandyan sa Bayugan.
yung pare diyan, iniimbitahan nila ako na bumalik daw sa Bayugan para daw mag-conduct kami ng market preaching. Dahil marami daw ang mga aggressive na Seventh-day Adventist diyan. Actually, hinihintay ko pa yung call ni Father, pero tila yata wala akong natatanggap na call na ako'y pababalikin niya. Pero sinabi sa akin, pababalikin daw niya ako para magsagawa ng market preaching. At siya ay nagpaalam naman kay Father Darwin Gitgarot, pinayagan naman. Ang akin na lang dito is hintayin na lang natin kung kailan talaga mangyayari na ako talaga ay kanilang iimbitahin. Kaya kung sakali na ako iimbitahin, ako magpapasama doon kay James Consinsino. Dahil yun ang laging partner ko, yung kumpare ko, James Consinsino, kapag nandyan sa mga bahagi ng Davao at Surigao. Okay. So, ating pakinggan itong ano niya. Ako, sa akin lang side, no, hindi ako naniniwala na talagang totally na-convert si Amek. Walang reason. Walang reason na ma-convert siya. May nagpahayag ba sa kanya? Wala akong maalala eh. Nung pinahayagan ba siya, kinontra ba niya? Nagkaroon ba sila ng discussion patungkol sa bagay na yan? At ang resulta ay na-convince siya? Wala naman eh. Wala akong nakita. Kaya hindi ako totally naniniwala na talagang converted to Catholic itong si Amek. Ano to? Propaganda lang nila ito. Pakunwari, para bang din naman Santiago. Para bang Alpihaba. Na kunwari nagbalik Katoliko, but in reality, babalik at babalik sa SDA yan. Alam nyo kung bakit? Duda ko, napilitan lang yan dahil doon sa kasong hinaharap niya eh. Okay. So ating patuloy yung naturang video ni Montecalvo. Eto, sabi niya. So kapatid na Amek sa imong panawagan nga wala na hilabtanay kung dili ni atas gugma, wali lang nato ang maimbalita. So okay kaya na imong panawagan kapatid Amek, basig mo na ning panahon na matulukan ang bangi sa SDA tali sa mga RCC. Yan. So si Amek daw, nananawagan daw si Amek na itigil na yung bangayan sa pagitan ng Seventh-day Adventist at saka ng Roman Catholic Church. Actually, kung tutuusin nga lang, hindi talaga kami ang nangunguna dito eh. Hindi kami ang nangunguna. Dahil mga defender kami. Pag sinabing defender, sumasanggalang lang ba? O sa kuwampa, depensa lang kami, depensa. No? Actually, kung walang aggressive na SDA, tahimik lang ang mga CFD. Tahimik lang, walang aggressive na mga SDA. Tahimik na talaga ang CFD. Kahit sinong protestante pa yan, basta as long as walang aggressive sa mga protestante, wala ring aggressive sa mga Katoliko. Kaya nagkakaroon ng aggressive ang Katoliko kasi aggressive ang mga protestante. Yun ang nangyayari dito. So, sa totoo lang, kami ang inuunahan, kami na may sumasagot lang. O, tuloy. Tali sa mga CFD. So ako lang hangyo pod kinahanglan vice versa. Nga unta mahunong pod sila sa pagbirada sa mga Seventh-day Adventist nga naman sultian ta mo tinuod ba nakasugod ko ani akong vlog ngun ani. Unsaon pag-undang sa mga CFD nga mga SD padayon man. Titigil ba ang CFD o ang SD patuloy? Yung iba nga dyan, Kaminade oh. Reels ng reels. Anong ginagawa ng Kaminade? Punayin nyo naman yung mga aggressive nyo. Si Tiburcio. Goodness of God daw. yung panot na yun. Oh. Ba't walang nag-ano doon? O sa tingin mo ba, titigil ang mga CFD hanggat nariyan yung mga yan na patuloy na tira ng tira? Maaari sa'yo, tigilan ka ng mga CFD. Malamang, tigilan ka ng mga CFD. Pero pag napanood ng mga CFD ang mga previous video mo na pang-aatake, hindi mangyari na titigil yan, maliban na lang kung i-delete mo lahat ng mga videos mo. Oh. Kung i-delete mo lahat ng mga videos mo, yon, titiyak ko doon, walang CFD na titira sa'yo kasi wala silang makikita na post mo. Ganon. Yan yung mga SDA dyan na nananahimik lang. Oh, tinitira ba ng CFD yan? Hindi, nananahimik lang eh. Wala silang reels.
Wala silang video post. O paano titirahin yan? Wala naman sinasabi yan. Pero doon sa mga nagre-reels at nagpo-post, syempre, pag nakita ng CFD yan, papatulan talaga yan. O, sino nauna? Ha? Sino nauna dyan? Wala. Ang nauna, yung mga SDA. Kasi mga Katoliko, pagbukas ng Facebook, scroll down to. Pag wala itong makita, wala itong reaksyon. Eh kung may nakita, o gaya na lang halimbawa nito, pagkita natin yung isang nakuhanan ko ng litrato dito. O eto, sampulan na lang natin to. Si J.R. Wenceslao Muanya. O, biyahin na ninyo ang simbahang agimugna ni Constantine the Great na aprubahan sa tuwig 1870. Sa tingin mo ba titigil ang mga CFD dyan pag napansin yan? Ha? Sa tingin mo ba pag nabasa ng CFD yan, hindi sila sasagot? Inunahan na naman kami nitong taong to? Oh. Asa ka pa, natitigil ang mga CFD, yung mga kasama mo patuloy na patuloy. Kung gusto mo na tumigil ang mga CFD sa katitira sa iyo, brother Monte Calvo, ha? Edit mo lahat mga video mo. Ito kasi mangyayari yan eh. Pag nakita ng CFD ang post mo, magre-react yun. Pag lahat ng mga post mo wala silang makita, ano re-react ka nila? Siyempre, pag makita nila yung post ni Jeffrey rin yan, doon naman sila magre-react. Sa iyo, wala na. Bakit? Wala silang makita eh. Nagets mo? Nagets mo? Pag wala silang makita sa post mo, wala silang gagalawin sa iyo. Sabi nila, napansin niyo si Monte Calvo na nahimik na. Minsan sabi nila, may narinig ba kayo kay Monte Calvo? Wala na, nanahimik na yun. Oh, nanahimik na. Ano ba titirahin sa'yo? Nanahimik ka na. Wala na titirahin. Bakit nanahimik ka na eh? Pero pag nag-post ka ulit, itong si Darwin Gitgan, no? Naalak ko, lagot ka. Talagang titirahin ka ng mga CD niya at hindi nawawala yung yung video mo. Oh. Yun talaga ng tunay na kapayapaan, simulan ninyo. Ang mga tao kasi, ma-pride, no? Sa said ko pa nga lang, dami mga sinesend sa akin ng mga post eh. O dahil sa sobrang busy, hindi ko nabibigyan ng pagkakataon. Minsan naman, nalulugaran. Minsan naman, hindi. Kaya minsan, mapapansin nyo, wala akong live sa buong araw. Mga nakaraan. Bakit? Kasi nag-prepare ako doon sa aking topic sa punto por punto noong November 7. Ako yung may topic sa gabi. At mamayang gabi, Douglas Arocha papasok. Wait lang muna. Speaking of Douglas Arocha. Ngayon kung Douglas Arocha muna. Ano kaya ito? At saka sabi ni Denmar Santiago, huwag paniwalaan si Ame kasi propaganda lang daw ito. Ano mo? Lang Bro, unsa imong topic o niya? Bro, unsa imong topic o niya? Itong si Douglas Arocha. Sakop sa grupong piniling naso giluwas o gipasig uli si Douglas Arocha ang una kong nakalaban. Ha? Si Douglas Arocha ang una ko nakalaban, tapos sumunod na doon si Teresito Roble. Tapos dumadami, mga lumad, mga nitibo na isa babaeng nitibo, isa naman na yung hindi ko mas maintindihan yung mga words na binabanggit niya. Bakit kaya hindi ko maintindihan? No? Hindi ko maintindihan yung mga words na sinasabi niya eh. Kahit na kahit na anong unawa ko, hindi ko talaga maintindihan eh. Kaya yun,
ah, na nakakatalakayan namin sila dati doon sa DXDD. Itong piniling nason gilowa sugi pa siguli. Taas ang ngalan no. Okay. So, ito papatuloy ang video ni Monte Calvo, no? Ito pa sabi niya. Pakinggan ba natin? Tungod sa birada ni kapatid gapo katong bahin sa baboy nga ingon niya nga katong ingon-ingon sa mga 70 Adventist nga baboy hugaw, di ba? Kanya, ginagamit niya ngayon ang video ni Eugene Gapo. Pakinggan natin ang video ni Eugene Gapo. Uy, sabi itong giingon sa mga 70 Adventist nga ang baboy gidili, ang kaning baboy gidili, nood ba na, pero pangutana lagi ana, ug kita bay gidindaan. Musita sunod-sunod na nila no. Papasmot ana, kao na taoy. Lamay ka ng litso no, nya sige gyapon hugaw. Ito nagsugod ang ako ang natandog ko nga mo counter. Oh, teka. Ikaw ba ang inunahan ni Eugene Gapo dito o sumagot siya sa mga SDA nauna pa sa'yo? Sino itong taong ito ha? Si Eugene Gapo naggawa ng content kasi inuunahan. Dati pa yan eh. Tingnan nyo ha, may nakita ba kayo SDA na na nagreklamo dahil merong Katoliko kumain ng kamelyo? Wala. Pero ba kayong SDA nagreklamo dahil merong Katoliko kumakain ng aso? Wala rin. Meron ba kayong SDA nakita nagreklamo dahil ang tao kumakain ng pusa? Wala rin. Oh, may mga kumakain ng daga. O nagreklamo mga SDA. Wala rin. Ba't nakikipagdebate ang mga SDA patungkol sa pagkain? Kasi tuwing piyesta, ang lakas ng hatak ng lechon. Yun. O ngayon, kaming mga Katoliko, sarap na sarap sa lechon eh. O, di ba? Kumakain kami ng lechon. Tapos kami naman sa aming katuwaan, yung mga SDA naman ang sama makatingin. Sama makatingin. Oh, kami. Ali, Brad, kaong. Ning SDA sama makatingin. Anong reaction ng mga Katoliko dyan? Sabi ng mga SDA. Sabi ng Katoliko, hoy, basta mga makatingin. Sabi ng mga SDA, yung kinakain nyo hugaw. Oh. Yung kinakain ninyo, karumal-dumal. Siyempre, Katoliko yung kumakain, din naman SDA eh. Ano pakiramdam ng Katoliko sabihan sila ng kanilang kinakain karumal-dumal? Maganda ba? Maganda ba pakinggan? Karumal-dumal ang kanilang kinakain? Sabi ng sabadista, hoy, yung kinakain nyo, karumal-dumal. Tapos, pagtanungin sila, saan mo nabasa na kinakain ng Kristiyano karumal-dumal? Ang babasahin, Levitico 11. Na, matino pa ba yan? Matino pa ba yan? Sabihin na, saan mo nabasa ng kinakain ng Kristiyano karumal-dumal? Sasagot, Levitico 11. Oh, sino ngayon nauna ngayon dyan? Huwag nyo sabihin sa akin na kami ang nauna eh. Kayo yung sama makatingin. Oh. Sa Biblia, ganun din eh. Timasen sa Biblia ha. Anong sinabi ni Apostol Pablo ha? Dito tayo sa Unang Korinto 10:30. Tingnan mo, sama makatingin ng mga dito. Ng mga Hudyo. Unang Korinto 10:30. Sabi dito. Yeah. Bakit ako susumbatan dahil sa pagkain ko? Yan na? Bakit ako susumbatan dahil sa pagkain ko ng mga bagay na ipinagpasalamat ko naman sa Diyos? Sino nagsusumbat yan? Di ba mga Israelita? Sabi nila, bakit? May nakalagay ba Israelita? Ati pakita. No, ati pakita. Kasi minsan kasi itong mga SDA kasi minsan, kapag kahit na may ebidensya, ayaw paniwalaan. Ano ba kaya wala ebidensya? Tignan nyo ha. Ito. Tignan nyo. Ipakita. Ayan. Okay. Narito. Ayan.
So, ate baba, dito ako natawa dito kay ano kay yung magwayin. Oh. Baba, 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 baba. Hop! Ano yan? Ano yan? Aba, sama makatingin itong isang to Hoy! Basta mo makatingin. Tingnan mo Yung isa kumakain lang naman Kumakain lang naman yung isa tapos yung isa sama makatingin Oh. Sa dalawang ito, sinong nangunguna dito? Nauna. Hindi yung sama makatingin kumakain lang naman yung isa. Oh, tuloy natin. Ano ba kinakain ng isa? Taran, 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 taran. Uy, baka ano to? Baka hita ng manok. Kung hita ng manok yan, hindi sana masama makatingin itong isa. Ano ba yung kasi nilalantak Tepong! Ayun. Ayun pala. Yung palang kinakaya kayo yung isang sama makatingin. O ngayon, pag itong masamang makatingin, sasabihin niya, ano ba yung kinakain mo? Hugaw yan! Papayag ba yung yung kumakain ng baboy, sabihin ba, hoy, ito, hinugasan namin to bago namin to niluto, sabihin mo, hugaw! Sabi nung isa naman, sa makatingin, tingnan mo sa microscope, mahugaw pa rin yan, o marumi pa rin yan. Yung manok nyo. Kuha rin ako ng manok rito. Kumakain kayo ng mga manok, di ba, mga sabadista? Sabi, kumakain kami ng manok. Kuha ako ng manok. Ihanda mo yung sa microscope. Ano sasabihin ng sabadista? Ay, yung microscope ko nasira kahapon. Bakit? Wala na maglalabas ng microphone. Alam nyo kung microphone o microscope. Alam nyo kung bakit? Kasi pareho lang yon. Kay manok, kay baboy, talagang may mikrobyo yun. Siyempre, yan ang naging reaction ni Gapo. Nagreklamo ka sa reaction ni Gapo. Totoo naman ang reaction ni Gapo. Ate, pakinggan doon si Muti Calvo. Unya, tuloy-tuloy na. So, wala lang tayo piksanay nga matod sa mga kuan, matod ni kuan, matod sa mong pundok. So, wala on tanda mga kapatid, kung dili. Ato lang iwali kung unsa po lang ato ang doktrina nga ipasibaw po sa mga katawhan. Walaon daw. Walaon. Mahimo ka na sa mga kauban mo. Ikaw, siguro, magagawa mo yon. Yung kasama mo, magagawa ba nila yon? Si Roy Tundag, kaya ba niyang gawin yung sinasabi mo na itigil na? Si JP rin yan. Alvin Sanchez, kaya ba nilang gawin yung sinasabi mo itigil na? Hindi. Alam niyo kung bakit? Kasi, sa Seventh-day Adventist, tuwang-tuwa sila sa pang-aasar. Enjoy na enjoy sila na mang-asar. Bakit? Kaya ba niya ba? At example lang natin nanahimik lang ako si Julito Daig, nananahimik lang ako, bila akong tinawagan, Migon Jando. Sabi ko naman, ano yun bro? Si Darwin ba, pumunta doon sa Europa, ba't di ka sinama? Sabi ko naman, ay hindi ako pwede sumama bro, kasi pag sumama ako, may iwanan yung trabaho sa punto por punto. Pati ba naman yung debate doon sa Cagayan de Oro, nung umalis ako, 5 araw lang ako doon. Napabayaan nga punto por punto Ang sabi niya, huwag kang magsinungaling, hindi ka talaga sinama dahil wala kang kwenta. Anong naisip pala ba si Julito? Ako tuloy, biglang nag-react. Siyempre, pumilantik yung tenga ko doon, sabi ko naman, bakit di ka sinama nung umunta si Bacalares sa Israel? Sabi naman niya, hindi naman ako badi-badi ni Bacalares Ikaw badi-badi ka naman ni Darwin Badi-badi.
Kung badi-badi ako ang laging kasama sa amang magpunta yon. Pag napupunta, hindi nga ako sinasama eh. Minsan lang ako nakasama doon sa Osamis, saka sa, sa Bayugan. Nakasama ako doon. Pero sa ibang lugar, pinupunta, hindi ako naman kasama eh. So, hindi ako badi-badi. Anong intensyon ni Julito ba't siya kumontak sa akin? Para mang-asar. Monte Calvo, kaya mo patigilin ang taong yan. Kung kaya mo patigilin ang taong yan, malamang, magaan-gaanan yung aming trabaho rito. Oh, magaan-gaanan namin mawala ng kuhanan niya, yung pang samok-samok niya. Pwede ba yan? Oh, at ituloy si Monte Calvo. Parihaan ng Sabat, kasuguan, Halimbawa ganito, kung magtuturo ang Seventh-day Adventist ng about sa Sabat, mga kapatid, araw na ng Sabado, tayo'y magsimba. Mga kapatid namin sa Seventh-day Adventist, huwag nyo na isama yung mga Sunday Keeper. Mga Seventh-day Adventist naming mga kapatid, bukas ay araw ng Sabado. Sumamayang hapon, pahinga na tayo ha. Dahil bukas, maaga tayo sa simbahan. Dahil meron magandang topic ngayon, bukas, si Pastor de Colongon. Yan si Pastor de Colongon, yan yung pumalit sa aming head pastor doon sa Tinago chapter pagkatapos ni Pastor Roel Benasahan. Ngayon, kung ganyan, ang save day, walang imek. Walang imek. Kung sasabihin ninyo, mga kaibigan natin, mga Seventh-day Adventist members, bukas ay Sabado, tayo'y magsimba. Huwag tayong tumulad sa mga save day na hindi sumisimba sa araw ng Sabado. Marinig ng save day yan, talagang, babanatan ka talaga. Oh, sino nauna? Sino nauna? Ikaw na naman ulit. Kaya wag magpa-pretend na parang victim. Hindi ka victim dito. Kami ang victim, kaso nga lang lumalaban kasi kami. Oh, yan. So, tuloy natin ang kanyang naturang video. Oh, yan oh. so ayaw po nga, muundang lang po mismo wali na kapatid ami kay mo ginang ato ang din ang kinahanglan isabong ato sa kalibutan pero wala natin intensyon na Ano, nanay mo ng Glock 9. Nanay mo ng Glock 9. Sagod tao ni pagka-videohan ni mo mong Glock 9 si Juan. Glock 9 mag-ahat. Ate Badayon. nga muigo na tao iluminasyon islit na din kuma natay maligsan at least Nawala. Nag-Glock 9 nag-ahat. ang atong gikuan gibasa na nato ang wala ang sulatan pero intention din nato nga matod pa sa mga RCC matod pa sa mga INC matod pa sa GW wala on na mga kapatid ganuman kana diha mo gamatando kanang ibanggit na bitaw nimo ang ilahang mga ibanggit na bitaw ang ato ang denominasyon Giingon sa mga Seventh-day Adventist nga ang baboy gidili. mo na nga di po pwede nga undang ng tagwalis tibuok kalibutan nga di po na mayo kay istorya sa Ginoo before sa langit iwalin yung balita sa tibuok kalibutan ug ang mutuo bautismo maluwas mo na nga wala lang ta wala lang tanay kung asa man ka pero although nagid maligsan na bilang isgot tag sabat magisgot og gining pagkaon nya magisgot og gining kasuguan so pero di lang ta mo banggit og relihiyon mga kaigsunan so mo na nga way problema na kapatid amik inahalan na ato ng sundon para maundang ning bangi tali sa SDA batok sa mga RCC. So sa mga miyembro sa mga RCC pod, mga imig dispensa, mga imig pasaylo kung diin nakapasakit ning mga pulong, diin sa amo pag-counter pod sa inyo ha, kamo pud counter sa mo. So mga imig pasaylo, diin nitabo ningon ani. So atong paningkamutan nga dito lang ta sa ato ang mensahe wala natin ikan mga pangalan ug unsa pa na diha, wala natin kon aron dili ta matandog mga kaigsunan. So ano lang to, inahalan ta mo walis may balita kaysa magsigitag post og mga TikTok sayaw-sayaw na mas lain paminaw no. Mas may pa isir man to ang pulong sa Ginoo. Kala lang ato ang mabasahan sa Biblia. So ang Dios magpanalangin din tanan unta atong santan nga natas pagkayusa, datas bugma tungod tawag Kristiyano, tungod kay kitang tanan sumusunod ang Kristo mga kaigsunan. Ang Dios magpanalangin din tanan. Oy, ako, mas okay pa yung mag-post ka sa TikTok na sumasayaw ka, wala pumupuna sa'yo. Sasayaw ka sa TikTok, sasayaw ka. Tut, titutut, tatutut, tatut, tatutut. Wala pang ano. Pero yung mga, pag nag-share ka ng mga mensahe dyan na based sa inyong doctrine, talagang may magre-react. Yan. So yan ang problema dito ngayon So ito ang masasabi natin kay Monte Calvo. Kung sincere ka talaga na humihingi ng sorry, best thing to do para tumitigilan ka ng mga tao yung mga post mo na against sa Catholic, i-delete mo yan. Dahil kahit na tumigil ka pa,
as long as nandyan yung video at nakita yan, may nag-share niyan, nakita ng mga CFD, patuloy pa rin ang reaksyon. Ayan ha. Sincero ka ba talaga na tumigil sa banggaan sa pagitan ng SDA at CFD? Simulan mo. Alisin mo yung lahat ng mga video mo. At ang mga CFD walang magre-react sa'yo. Mahimik ka, manahimik ka, walang magre-react sa'yo. Pag nag-react ang mga CFD, doon na sa mga SDA na patuloy pa rin sa pag-post. Kasi ang mga CFD, nagre-react lang yan pag may nag-react na isa. Ha? Diyan na nagre-react yung mga CFD. Kasi kung walang nagsasabi ng ganyan, halimbawa, sabihin nyo naman, mga kaibigan, ang Panginoon ay malapit nang bumalik. Kailangan natin na humingi ng tawad. Tayo magsisi sa ating kasalanan. Mga Katoliko, magsisi na kayo. Kung ang paraan ninyo ng pagsisisi ay lumapit sa inyong mga pari at mga umpisal, gawin na ninyo. As long as humingi tayo ng tawad, ay tayo pakikinggan. Kung ganyan ka ganyan ka mag-lecture, walang CFD na babangga sa'yo. Pero sabihin ninyo, hoy mga Katoliko, yung ginagawa ninyo, humaharap kayo sa pare, kumpisal, ang pare makasalanan din naman, tapos kayo makasalanan din, hindi kayo maliligtas niyan. Ganyan kayo, CFD, lalapitan talaga kayo, talaga. Pero kung marunong kayong rumispeto, mga CFD, kung ang paraan ninyo sa pagkumpisal sa pamamagitan ng pare, gawin ninyo, magsisi na po tayo. Sa amin kasi direct to God kami. Kaya, itong gagawin namin. Tapos yan ang gagawin ninyo. Ang mahalaga, mga kapatid, magsisi tayo. Kung ganyan ka mangaral, walang CFD na lalapit sa iyo, oy. Wala sila lalapit sa iyo kung ganyan ka mangaral. Alam ka naman sabihin ng mga CFD sa iyo, hoy, dito ka sa pare namin. Hindi ka ginaganyan ng mga CFD at hindi ka gaganyanin ng mga CFD. Alam niyo kung bakit? Kasi alam ng CFD, ibang paniniwala ninyo. Ibang paniniwala ninyo. Sabihin, magsisisi ka? Magsisi ka. Kami, dito kami sa pare. Magkumpisa kami sa pare. Walang problema yun. Mga CFD, paraan nyo ba para magsisi pa sa magitan ng kumpisal? Kung yan ang paraan ninyo, gawin ninyo. Kung yan ang paraan ninyo, hindi naman sa amin yan Kayo lang gumagawa yan gawin ninyo. Ang mahalaga, magsisi po tayo. Kung ganyan, walang CFD na magre-react sa'yo. Pero kung kung feeling righteous ka, nako, expect CFD talaga ang unang makakalaban mo. Kaya, masasabi ko lang dito, sunod-sunod na mga public apologies na ginagawa ng mga Seventh-day Adventists, yan ay isang patunay na silang lumalagpas sa point, sa limit, lumalagpas sa limit. Kumbaga sabi pa ni Kibuloy, he has crossed the point of no return. Ha? Sabi ni Kibuloy, I will eat up his guts. Yung kay Soriano. Because he is declared here and there and here in the kingdom of heaven and earth, that is the guy who crossed the point of no return. Inya ni Kibuloy yun. Ito masasabi natin, ang mga CFD sa totoo lang, tahimik yan, nag-CFD para may maisagot. Bakit para may maisagot? Kasi ang daming tumitira. Best thing to do para tumahimik ang mga CFD, tumahimik rin kayo. Ganyan yan. Try nyo manahimik at walang CFD titira sa inyo. Kung titira ang CFD, hindi na sa inyo, doon na sa kasamahan ninyo, hindi pa rin tumitigil sa pagtira. Okay?
So, basa mo na ako comment section ano sa lahat ng mga nanonood sa ating live. Sabi naman ni Jerry Elevato, pahain yan si Amik na yan. So, ako talaga, hindi pa talaga ako convinced talaga na converted si Amik. Nanonood ba si Amik ngayon? Pasensya ka na ha, bro. Hindi ba ako convinced talaga na magka-convert ka kasi wala akong nakitang reason kung ba't ka nag-convert. Ang nakita ko lang, may nangyaring kasuhan sa inyo dahil sa ginawa nyo ni Alado. Yun ang masasabi ko. Okay, will win Abad Kabantog, pagtutuwid at depensa dahil namiminhasa sila. Tira ng tira. Oh, yan. Ang mga CFD, ano lang, sumasagot lang. Sumasagot lang ang CFD talaga. Wala nang ibang ano yan. Talaga sumasagot lang yan. Next, Olive Olay. Good morning bro. Jerry Eleveto, sumasagot lang ang mga CFD kasi paborito nilang tirahin ang mga Katoliko. Dahil ang Katoliko kasi minsanan lang mag-aral. Kaya sila ang favorite target. Kasi pag nag-aaral ka, tinan mo, si Alvin Sanchez doon sa Gingoog, nangangaral sa Gingoog si Alvin Sanchez, mga bahay-bahay. Yung isang bahay pinuntahan niya, nandoon si Arnold Ramoso, Catholic Faith Defender ng Usami City. Nung nalaman ni Alvin Sanchez na merong CFD, biglang umalis, nag-crank ng kanyang motor. Ayun, si Bat. Silang dalawa ni Jeffrey rin yan. Yun ang nangyari. Sabi naman ni Vicente Mihiliano, bakit sinisiraan nila si Amik? Ibig ba sabihin nun, plastikan lang ang samahan nila? Si Amik kasi nagpo si Amik na siya ililipat sa Katoliko, do wala naman ako nakita ang reason talagang lilipat siya. Sabi niya lang yun, ewan ko. Para sa akin, propaganda lang yun eh. Nga nagre-react ang mga SDA. Inaaway nila kasamahan nila. Yan kasi ang kanilang ugali. Palaaway. Bro, dili na daw magpalabot ang SDA kay mahadlok sila makuhaan. Dili magpalabot? Ba't di tumitigil yung iba dyan? Si Kaminade, tumitigil na ba si Kaminade? Kahanap? Ha? Tumigil na ba si Kahanap, Kaminade? Play! Si Dayo Villanueva, Julito Daig, tumigil na ba? Jeffrey rin yan, tumigil na ba? Tuloy pa rin eh. Hanggat may tumutuloy dyan, ang mga CFD, tutuloy yan. Halimbawa, si Muti Calvo, titigil siya. Delete niya na lahat ng video niya. Yung mga tao na nahimik na lang yun. Kasi yung mga nag-share ng kanyang post, mawawala rin yun. Magiging, unavailable. So, ano pa titirahin ng Katoliko sa kanya? Din tahimik ng buhay niya. Tahimik na. Mangaral ka na lang sa kasamahan mo. Mga kapatid, ito ang ating pag-aralan ngayong Sabadong ito. Mag-aral na lang kayo. Yan ang siguradong evangelization. Pero kung titira-tira kayo, don't expect na ang mga CFD manonood lang. Okay, ito naman tayo ngayon kay Brother Romel Palma. Oy, good morning brother. Ayan. Brother Romel Palma. Gawa ka rin ng sarili mo mga ganitong mga video para maghabulan tayo sa ano. Maghabulan tayo, no? Sabi naman dito ni Nilo Apurada. Good morning, Bro Jando, watching from Quezon City. Proud Catholic here. Sabi naman ni NN Regebo, mayong buntag mga ka-PPP. Sabi naman ni Bro Jerry Eleveto, Bro Jando and company, batik sa SDA or isda, born again at iba pa, Kaburnok and Bro Gabriel sa mga INC, okay talaga sila. Hindi ko naintindihan yun Florencia Camus Valdez, mayong buntag Brother Jando. Si Edwin Baha Servano, mayong buntag Bro Jando. Sabi naman ni Maria Cecilia, kasuhan na yan. Kasuhan na yan. No, for me talaga, ituloy talaga yung kaso kasi para talaga makita mo na talagang pag may nasampulan, titigil na yan. Titigil na yan. Pag walang nasampulan, patuloy pa rin yan. No, Bella Briones, Bro Jando, saan po makikita ang link ng Zoom tuwing gabi? Late kasi ako lagi kaya di ko na alam saan babasahin ang link. Salamat. Ito yan at Bella Briones, Yung Zoom link talaga ng punto por punto para lang yan sa mga magtatanong. Para lang yan sa mga magtatanong. Okay?
Yung hindi magtatanong, manood na lang kayo ng live sa ating Punto por Punto sa YouTube channel natin. Yung hindi magtatanong. Sa mga magtatanong, doon ang aming Zoom. Siya ay matatagpuan ng aming Zoom sa Facebook page na Punto por Punto, Faith and Morals. Doon pinupost, no? Sa Facebook page na Punto por Punto, Faith and Morals. Ulitin ko ha, ang Zoom link before mag-start ang live, pinupost yan sa Facebook page na Punto por Punto, Faith and Morals. Doon pinupost. At sana, ang papasok sa Zoom, yaon lamang magtatanong. Yung manonood lang, andyan kayo sa andyan kayo sa YouTube channel. Nakatulong pa kayo sa amin channel na dumami yung views namin. Oh. Okay? Ito naman tayo ngayon kay Nestor Yuzaga. Hay nako, kadamo na 8 iyo kalaban. Kadamo na 8 iyo kalaban, ha? Ano 8? Orville Agustin Ong. Bro Jando, kumusta na si Michael Pabia? Michael Babia, hindi Pabia yun. Michael Babia, nanahimik na rin sa Michael Babia. Nanahimik na rin. Tingnan mo ha, tahimik na si Michael Babia. Titahimik rin kami sa kanya. Oh, yan ang sample ninyo. Yan ang tularan ninyo. Kung gusto niyo tumigil kayo, tigilan kayo, tumigil rin kayo. Okay? Yan naman si Danielo Pelayo. Good day, Embrojando. God bless your Catholic program. Always depend. Hindi po depend yan, defend. Defend our faith. Sabi ni Saint Augustine, I am not worthy to be called Catholic if I cannot defend my faith. Okay? So, thank you po sa inyong panonood sa ating programa dito lamang sa Straight to the Point. At mamaya-maya konti, ako ay magbabalik for another naman. Magre-record pa rin ako. Kailangan ko talaga ng maraming record kasi dami talagang topic na binato sa akin na hindi ko talaga na pagbigyang sagutin, ano? Pero bago muna yan, dito muna ako sa pending questions pala. May mga tanong pala na hindi ko napagbigyan doon sa live natin. Sagutin ko muna saglit, ano? Okay. Ito tayo sa mga tanong, mga katanungan. Okay, sabi dito ni Raymond Chavez, Macandoy, naging Pope ba si Pedro sa Roma? Pero may asawa naman si Pedro na bawal sa Pope. Yes, naging Pope si Apostol Pedro sa Roma. Ang reason dahil siya ang unang Bishop of Rome. When you said Bishop of Rome, talagang Pope yan. Walang ibang naunang Bishop of Rome, si Apostol Pedro ang unang Bishop of Rome, kaya siya ang first Pope. It doesn't matter may asawa ba o wala. Regardless kung may asawa ba o wala, kung may anak ba o wala, as long as siya ang first Bishop of Rome, siya ang first Pope. Kasi ang meaning ng Pope is Bishop of Rome. Yan ang aking sagot. Straight to the point. Live. Tignan mo tayo ngayon kay Romeo Tutupan. Bakit sinabi sa kasulatan na bago pa si Abraham ay ako na kung binhi ni Abraham si Kristo? Ang ibig sabihin doon ni Kristo ay siya ay unang nag-exist before ni Abraham. Okay? Siyang unang nag-exist before ni Abraham. Yung binhi, siya as binhi ni Abraham, yung kanyang pagkatao ang binhi ni Abraham. Ang pagkatao ni Kristo, yon ang binhi ni Abraham. Pero bago siya nagkaroon ng katawang tao, bago siya nagkaroon ng nature of a man, siya existed na as nature na God. Okay? So yan ang ating sagot. Straight to the point. Live. Dan tayo kay Raymond Chavez. At bakit pinapatay siya ni Nero, si Apostol Pedro? Pinapatay ni Nero si Apostol Pedro kasi hindi matanggap ni Nero na mga Kristiyano dumadami. Kung napanood nyo yung history about Quo Vadis,
si Nero, nagsagawa siya ng tula. Mayroong pagkaabno itong Nero eh. May pagkaisip bata ba na gusto niya, siya yung lagi nakasentro sa tingin ng mga tao. Ganun siya ganun siya kasiloso, dapat siyang sentro. Gumawa siya ng tula. Yung kanyang tulang ginawa, wala namang kwenta. Kaya nga hindi niya matapos-tapos yung kanyang tulang ginagawa kasi yung kanyang tulang ginagawa walang kwenta. Sabi ng kanyang kawal, mahal na emperador, prangkahan lang, ano? Yung tula mo talaga walang kwenta. Ikinagalit yun ni Emperador Nero. At dahil kanang kamay niya, hindi niya kayang ipapatay yung kanang kamay niya kasi yun lang pinagkakatiwalaan niya. Ang sabi niya ganito, para maging perpekto ang aking tula, sunugin mo yung Roma. Sunugin mo. Kasi yung kanyang tula kasi about the Great Fire of Rome. Yan na. Ang kanyang title sa kanyang tula is The Great Fire of Rome. Kaso hindi niya may labas yung talagang niya kung wala siya nakikita. Ay ginawa niya yung kanyang kawal, inutusan niya na sunugin yung Roma. Yung kanya namang kawal, masunurin, sinunog din ng Roma. Ngayon, nagkaroon ng malaking sunog sa Roma under sa utos ni Emperador Nero. Ano nangyari? Yung mga taga-Roma, iyakan na, Hustisya! Hustisya! Namatayan ako! Hustisya! Mga gamit ko nasunog! Ang mahal-mahal ng aking oven! Ba, napunta ba naman sa oven? Bayaran niyo yan! Kailangan may managot! Kailangan may managot! Tumawag ng sa emperador. Emperador! Kailangan namin ng hustisya! Mga gamitan namin nasunog! Yung aking frigidaire! Bagong-bago pa yun! Naabot na frigidaire. Si Nero naman, sa sobrang takot niya kasi papanagutin ang reason ng pagkasunog, alam niyang siya ang nagpasunog nun. Takot na takot. Sabi niya sa kanyang alagad, Hoy, ikaw ba? Sabi ng alagad niya, bakit? Mahal mo ba ako? Sabi niya, ba hindi, kalalaki mong tao. Ba hindi, kalalaki mong tao? Bakit ito mamahalin babae lang minamahal ko. Yun ang sabi ng kanyang right hand. Hindi, mga tao kasi humihingi ng hustisya. Kailangan ko ibigay yung kanilang hinihingi hustisya. So, willing ka ba mapakamatay para sa akin? Sabi naman nung kanyang kawal, asisiraan ka na ba ng ulo? Ikaw nagutos sa akin, tapos ako yung mo doon. Sagutin mo sila, sabihin mo totoo, ikaw nagpasunog ng kanilang lugar. Tapos ayaw niya. Ayoko, mawawala yung kanilang pagmamahal sa akin. Ayoko. Ano ba yung gagawin ito para humihingi ng tawad? Ng hustisya. Sabi naman ng kanyang right hand, alam ko na. Hindi ba may grupo ng mga Kristiyano na nagtatago sa kanilang pagsamba dahil kumakain ng tao? Alam nyo ba na mga Kristiyano nung unang panahon ay pinagbibintangan kumakain ng tao dahil sa kanilang Eucharist na the body of Christ? Pinagbibintangan sila na kumakain sila ng literal na tao. Pati ba naman bata, ibinibintang sa kanila na sila ay kumakain ng bata. Sila ay tinuturing na kulto sa panahon ng mga Romano. Ang mga Kristiyano ay tinuturing na kulto sa panahon ng mga Romano. Bakit? Hindi nakikisabay ang mga Katoliko kasi yun eh, yung mga Katoliko sa kanilang pagsamba sa kanilang Diyos-Diyusan. Sabi nila, ba't ka napunta sa Katoliko? Yung Kristiyano pinag-uusapan dito. Yung Kristiyano yung Katoliko yon. Kaya nga sinasabi sa World History by O'Brien, page 181, the chief reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist.
Yan ba mabasa? O yan, basa. Pakita ko sa inyo. Baka sabihin kasi na ako gumagawa ng kwento eh. Hindi natin ipakita ang tunay na mababasa sa sa history. Ito. Natin ipakita ha. Anong sinasabi dito? Baka sabihin kasi na ako gumagawa daw ng history. Kung sinasabi ko, hindi ako gaya ng mga protestante, mahilig gumawa ng kwento. Ito. Yan, tinan niyo. Pakita ko sa inyo ha. Ito. Ano nyo? Ayan o. The Roman persecutions. The chief reasons why the Roman government persecuted the Christians were: first, the Christians denied the Roman gods. They did not go to the temples but considered pagan worship idolatrous and immoral. Second, Christian services were carried on secretly. Only those baptized, for instance, were permitted to stay for the whole mass. As a result, many lies were spread concerning Christian worship. It was even said that the believers in their ceremonies killed children and ate their flesh. Nabibintangan ng mga Kristiyano na kumakain ng mga bata sa kanilang seremonya. Sila kinikilalang kulto sa panahon ng mga Romano. Next, number 3. The principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. The Christians would not adore the state as supreme in all things, would not accept the emperor as God. The church, moreover, was well organized. Its leaders had great authority and were obeyed. There was no place in the Roman state for such a society. So yan ang reason kung bakit pinapatay niya. Ay, may mga Kristiyano tayong mga diyan nung pag sila nagsisimba, nagtatago-tago yan. Bakit? Kasi kumakain ng laman ng bata ang mga yan sa kanilang seremonya. Ay, ganun ba yun? Oh, ganun yun. Sila yun, sa kanila nilang iba to. Yan ang reason kaya nagdeklara si Emperador Nero sa harap ng maraming tao. Mga kaibigan kong mga Romano, huwag kayong mag-alala, bilang inyong emperador, ipapato ko sa inyo ang hustisyang hinihingi ninyo. At walang ibang nagsunog ng mga bahay ninyo. Yon ay ang mga Kristiyano. Yon. So ang Kristiyano ang pinagbintangan. Dahil doon, hinahabol sila ng buong Roman Empire. Mga Katoliko. Ang mga Katoliko hinahabol ng buong Roman Empire. Pag nakita, huli ka agad. Anong pinagawa sa kanila? Pinapakain sa leon ng buhay. Nilalagay sa gitna ng kanilang stadium. Doon, nakaluhod ng Kristiyano, nagdarasal, umiiyak. Tapos pinakakawalan yung mga leon. Pati ba naman sanggol, hindi nakaligtas. Nginat-ngat ang ulo ng sanggol. Oh. Iyan ang nangyari. Marami sa mga Katoliko, mga sinaunang martir, mga santo, pinatay sa kalye para sa pananampalataya nila. Tapos yung mga Katoliko, bigyan mo lang ng noodles, bigyan mo lang ng bigas, lipat na ng ibang relihiyon. Ano kayo? Ha? Ano nangyayari sa inyo? Pera lang ba katapat ng kaluluwa ninyo? Ha? Pera lang katapat? Bigyan lang kayo ng bigas, baptist na kayo agad. Bigyan lang kayo ng sardinas, SDA na kayo agad. Ano nangyayari sa inyo? There's something wrong sa mga Katolikong ito. Pera lang katapat. Kapatid, nag-SDA ako. Bakit? Yung anak ko kasi pinaaral nila. Binadgetan nila, nakakahiya naman. Na tuwing pagsimba nila, hindi ako kasama. Ayun, sumama na lang ako. Tuluyan naging SDA. Ano nangyari? Tinalikuran ninyo ang Panginoon dahil nagsabadista kayo. Oh. Yan ang problema doon. Okay.
Next naman na tanong from Doms Tigunay. Straight to the point. Live. Tuginay. You mean to say si Jesus Christ ang lumikha ng langit at lupa, hindi ang God the Father? Mali. Mali. Ating basahin kung ano ang sinasabi ng Biblia. Ito, basahin na 1:1 hanggang 3. Ano sabi dito? Okay, 1:1 hanggang 3. Oh. Yan, nang pasimula siya ang verbo. At ang verbo ay sumasa Diyos at ang verbo ay Diyos. Ito rin nang pasimula ay sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Ating basahin sa The Living Bible to. Sabi sa The Living Bible. Before anything else existed, there was Christ with God. He has always been alive and is himself God. He created everything there is. Nothing exists that he didn't make. Bakit? Kasi lahat ng ginawa ng Panginoon ay ginawa sa pamamagitan niya. Sa pamamagitan niya ginawa lahat ng bagay. So wala kami sinasabi na hindi ang God the Father. What we meant is sila nagtutulungan sila na tayo ay nandito. Nagkaisa sila. Ang Ama gumawa sa pamamagitan ni Kristo. Yun ang ating sagot. Next question. Straight to the point. Live. Good evening po bro, sabi ni Gerald Sabala. Tanong ko lang po, bakit po yung mga Muslim maya-maya kung nagdarasal sa Allah nila pero ang taas ng tingin sa sarili at ang mga hambog at napakasinungaling pa. Nasa Saudi po ako ngayon. Ganyan talaga sila. Yan ang reason bakit sila ban sa ating programa. Sina Bashir Sakaging, Ali Javier, during debate, mawawala si Ali Javier. Bakit? Nagdarasal. Pagbalik, ang sama magsalita, asan yung pananampalataya mo? Asan ang pananampalataya mo? Di namin nakikita. Ang nakikita namin, hambog. Di na makita ang pananampalataya ni Ali Javier. Di na makita. Nakita na hambog. Mag-exit muna ako, moderator. Excuse me, kasi alam nyo na, pag ganito, ako kami nagdarasal. O sige, exit muna, dadarasal eh. So we expect na pagbalik, mabait yon. Eh, ganun pa rin eh. Ang sama ng bibig, kahit nasabihin namin na, bro, may mga batang nanonood, bro, please, wag mong gamitin yung mga words na yan. Aba, mas lalong nagiging agresibo. Anong tawag mo doon? Pala na kayong ano doon, talagang ganyan talaga yung iba. Kaya nga si Christian Press, pag yan ang salita, inaangasan yung mga kanilang caller. Bakit? Kasi inuunahan niya kaysa maunahan siya. Yun ang reason doon. Okay, so hanggang dito na lamang ako mga kapuntos. Maya-maya 11:00 ako'y magbabalik sa another live ng Straight to the Point. Bawiin muna ako, bawi ano. Sabi naman dito ni Bek ba dyan daw? Totoo po ba daw kagabi ako pinag-uusapan ninyo? Teka lang po ha, nasa live ako kagabi ni Dino Diaz. At hindi ako yung pumasok sa inyo kahapon. Kung ako yon, pangalong ko at open cam po pa nga ako. Tensya ka na. Kasi nakilala ni John Ray ang boses mo. At Dek, ito masasabi ko matagal ka na nagkikipag-ugnayan sa kanila eh. Hindi namin gusto na kami pinasasabong mo sa Muslim. Dek. Okay? Kami sa punto por punto, hindi namin gusto. Matagal nang nakaba ng mga Muslim sa programa namin. Ngayon, bumabalik sila kasi tinutuloy-tuloy mo. Baka dumating yung panahon, ikaw nang hindi namin i-welcome sa programa namin. Matagal na nakaba ng Muslim sa programa punto por punto dahil sa kanilang mga ugali.
Ngayon, dahan-dahang tumutulay ang mga Muslim dahil sa'yo. Tinutuloy-tuloy mo eh. So, ito na lang si Esquilona yung aking huling pagbibigyan ng pagkakataon na makapasok kasi nakita naman namin na ano siya, medyo formal naman siya, formal naman kausap, no? Pero wag mo kami isasabong sa mga Muslim. Kasi kahit na anong gawin natin ang mga Muslim, di naman maniniwala sa Biblia natin, at tayo naman di naniniwala sa kanilang Quran. So walang mangyayari diyan. Nagiging patigasan na lang. Ayaw namin na kami isinasabong mo sa mga Muslim, ha? Baka dumating yung panahon, hindi ka na welcome sa programa. Hayaan mo sila na sila yung yung kumontak. Tsaka sakali na kumontak sila at nakita namin na masama yung ugali nila, ban namin kaagad. Kasi matagal nang ban ng Muslim sa programa dahil sa kanilang mga ad hominem. Kaya, hindi namin nagugustuhan yung ginagawa mo na kami binabangga mo. Mukhang ikaw yata nag-i-enjoy sa ginagawa mo Hindi kami nag-i-enjoy dyan. Kaya tituloy. Ngayon darating na December 2, meron kaming talakayan ni Esquilona, Mark Jason Esquilona, na gusto niyang patunayan ko daw na mali ang Quran. Okay, so yun ang namin, tatalakayin namin ngayong December 2. Pero wag mong gagawin dek na kami isasabong mo sa Muslim. Wag. Gusto mo magtanong sa amin, magtanong ka na lang. Wag mo kaming isabong. Wag kang magpatulay ng Muslim sa pamamagitan ng cellphone mo. Ayaw namin yan. Okay? Sabi niya, lilinawin ko lang, hindi ako yung pumasok kagabi. Nasa live ako ni Don Diaz sa TikTok. Kung ako yon, mag-open cam pa ako. Ay nako, ewan ko na lang sa'yo. Basta yung boses mo, nakilala ka agad ni Junre. Okay, doon naman tayo ngayon kay Den De Lasa. Mga CFD, si Bro Amik, Bro JD. Kung pwede man, asa man siya mo dool kung sakali. Mayroon naman sa Bayugan. Di ba doon siya lumapit? Oh. Yung pari doon, may number ni Father Darwin. Pwede siyang humingi ng tulong na ipakatikay si Amik. Ako naman, willing ako magkatikas kay Amik. Ha? Ako willing ako magkatikas kay Amik. Yan ay kung willing siyang makinig. Kahit paggawin namin sa online, ang pagkatikas kay Amik, okay ako doon. At least makita akong reason na kung sakali makonvert siya, may reason. Kasi ganito, magkakatoliko daw, wala mo kung nakitang conversion nangyayari. Anong reason? Alam ko na. Kasi mayroon silang kaso ni Alado doon sa Bayugan. Ayun. Hindi ako naniniwala doon sa Malamang propaganda lang nila yan na siya magkakatoliko. Okay, Rinaldo Mook, good morning po, Bro JD, God bless po. Nestor Yuzaga, bro, pwede po ba ako makahingi ng tulong kasi gusto ko ma-deliverance ako? Kasi kapag nanalangin ako, marami ako naririnig, pinagbabawal ako manalangin kasi ayaw nila kasi kinokontra ko sila na hutiban ako raw, simple lang na panalangin na orasyon. Anong panalangin na orasyon? Anong panalangin na orasyon? Yan ba yung yung parang Korami Yamene Semina Wambi Lorem Krisara Moem Desa Marato Maxumokram Bekream. Pero bang ganon? Hindi tinatanggap ng simbahan yan. Pasensya ka na. Kung yan ang mga dinadasal-dasal mo. Okay? Huwag kang mag dyan kasi yung mga ganyang uri ng dasal hindi tinatanggap ng simbahan yan. Okay. Teka. Hindi ako nagtulay sa inyo, lalo hindi ako nagsabi sa iyo na magdebate kayo ni Esquilona. Paratang yan, Brajando. Tsaka napapanood ko yan si Ahmad Domer kaya may
na natulay sa inyo, napanood ko hindi ako yung nagtulay, nasabi sa iyo, nakita ko lang sa live mo may nagtulay sa iyo at kinasa mo ang hamon, yun. Actually, bro, sa totoo lang, no, matagal na panahon na wala ka sa punto por punto eh. Sa pagbalik mo, nakapasok sa Esquilona. Ano ngayon yan? Oh. Meron pa yung ano, yung cellphone, tinutuloy-tuloy yung cellphone na ganyan. Papasok sa Zoom, tapos yung kabila, nasa cellphone, TikTok, ginaganyo sa cellphone. Eh, wag ka ng ano. Napansin ko lang nung matagal na wala ka sa punto por punto, wala naman ganun Ngayon nagbalik ka, balik din ng mga Muslim. Ito lang si Esquilona yung huli. Esquilona lang yung huli. Hindi na ako papayag na may mangyayari pa dahil tinutuloy-tuloy mo. Ikaw nagpapatuloy sa kanila talaga eh. Tingnan mo yung yung hamon ni Bashir Sakaging. Oh. Yung ni Bashir Sakaging. Tutuloy-tuloy kasi kayo eh. Ay, tutuloy-tuloy. Kung gusto nyo, yan yung silang kumontak. At nasa amin na yung kung tatanggapin namin o hindi. Basta ang Muslim na na debate, doon gaganapin sa Tagbilaran face to face. Hindi pwede sa lugar ninyo. Sa lugar ng mga Cotabato, hindi pwede ganun. Dapat dito. Okay, Ian Montejo. Tanungin mo pa si Esquilona, siya yung naghamon daming Muslim pumasok dyan. Wala pa ako at si Mushib pumasok dyan ako. Ba nagtulay dyan? Actually, ito talaga napansin ko. Nung nandyan ka, andyan si Esquilona. Nung nandyan ka, andyan si Bashir. Andyan ka, andyan si Ali Javier. Sana, kung nandyan ka, ikaw lang. Magtatanong ka, sasagot kami. Ganun. Hindi po, pero ayaw nila manalangin ako kasi hutiban daw ako. Ano yung hutiban? Ano yung hutiban, bro? Hindi ko maintindihan yung hutiban. Yan, noon yun. Noon yun? Paano papaliwanag ngayon? Nung nagbalik ka, andyan si Esquilona. Nagkataon lang ba yun? Malamang, nagkataon. Pero wag ka magtutulay kasi ikaw yung kumukontak sa akin. Brother Jando, anong sagot ni Brother Wendell doon sa ni Bashir na maghaharap doon sila face to face? Nagtanong naman ako dyan, may Muslim ba pumasok dyan, MCGI? Topic ko, tanong ko noon eh. O, Muslim din ata yan, bro JD. Yan nga sabi ni John Ray, si Dek, may pagkaano to. May pagka-duplikara to. Ikaw tumutulay doon kay Wendell Talibong at saka kay Bashir Sakaging. Yan mo si Bashir ang kumontak kay Wendell. Ikaw tumutulay-tulay. Huwag mong tutulayan yung dalawa. Hayaan mo na kumontak si Bashir kay Wendell. Sabi ni Bashir, Brother Wendell, napanood ko yung mo. Sinabi mo na magdebate tayo. Pwede ba din isagawa doon sa sa matinong usapan na walang init ng ulong kasama? Kaso si Bashir, aggressive si Bashir eh. Pwede ba na pag-usapan din ng mahinahon at gaganapin natin ang debate saan mo gusto? Sabi ni Winnie doon sa Tagbilaran tayo. Sige, Tagbilaran tayo. So, kailan yung petsa? Ano yung tema?
Ano yung tema? Kailan yung petsa? O, para punta kami sa Tagbilaran. O, dinating ganapin ng face to face. Dapat ganun. Yung ikaw yung tutulay-tulay na, Brother Jando, nagtatanong si Bashir, ano na ba sagot ni Brother Windel? Tutulay-tulay ka. Kutiban equal po sa marunong sa lihim na karunungan. Ay, albularyo ka pala. Kaya pala yung dasal mo hindi tinatanggap kasi yung lihim na karunungan, occultism yan. Nang dahil sa lihim na karunungan, naging contaminated ang buong Pilipinas. Basahin ko ha. Yung mga lihim na karunungan ninyo, hindi sa Diyos yan. Basahin ko to ha. Wait lang. Saan ko ba nabasa yun? Ito. When paganism and the occult contaminate the faith, the relationship with God is blocked and we can end up saying to ourselves that God is not interested in us personally and as a nation. Bakit? Na-contaminate tayo. Maraming mga Pilipino kasi nag-aaral ng lihim na karunungan, hindi naman yan naturo ng simbahan. Kahit hindi ko alam. Kahit hindi ko alam. Bro, yung sinasabi ninyong lihim na karunungan, hindi ang turo ng simbahan. Sabi sa Mateo, ating basahin ng Biblia ha. Ito, ano sabi ng Biblia? Mateo 18:18. Yan. Ang sabi dito? Tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa, ipagbabawal sa langit. Ipinagbabawal ng simbahang Katoliko na ang mga membro mag-aral ng lihim na karunungan. Yan ay nasa Catechism of the Catholic Church, paragraph 2116. All divinations are to be rejected. Ano daw? All types of divination. All types of divination are to be rejected. Reject. It should be rejected. Reject. Ang nangyari sa mga Katoliko, pinag-aaralan pa, pinapa-reject na nga ng simbahan, pinag-aaralan pa. Sabi ni Kristo, ano man ang ipagbawal nyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit. Ipinagbabawal ng simbahan sa lupa ang pag-aral sa lihim na karunungan. Pero ginagawa ninyo. Ngayon, natututo kayo, nagiging contaminate ang buhay ninyo, naging malapitin sa mga engkanto, malapitin sa mga espiritu, yung mga dasal ninyo hindi maintindihan. Para bang dasal ng PBMA, Kurami Yomini Semino Wambi Loregi Sara Moim Desam Harato Maxo Mokram Bekriam. Tanungin mo, ano yon? Aramaico. Ano meaning nun? Hindi ma-translate. Oh, just bro, saram normosum kap mitom. Hindi ganun yon. Uy, may tumatawag sa atin. Atin mo nang tanggapin. Hello? Wala. Saan tumawag yun? Eto. So, ito lang may tumawag eh. Hello? Hello bro. Hello bro, oh. Good morning. Good morning po, good morning. Pwede ito makapunta na gamay lang bro. Gamay lang? Masaya punta na bro? Masaya punta na? Kanang ba? Kanang dito sa Diyos sa Blessed Virgin Mary na Morning Star bro ba? Lucifer kaya po na bro. Dili.
Kanang morning star bro. Ano? Kanang morning star Lucifer gid na morning star bro. Basta Wala morning ka nang- star Lucifer gid na. O Wala Venus. ka ng morning star. Venus. O, ha? Kanang morning star diya. Kanang morning star nga nasalita ni. Unsa man na? Morning star. Basta bod gali, kung sa Latin pa na Lucifer na siya. Sa to pa. Kanang litani ni Maria, morning star na siya. Lucifer na. Yung ano, yung sa Latin ana. Dili na ang demonyo. Dili bro, oy, i-try gani na diya bro. Dili na Lucifer bro, ang kundo. Latin ana bro. Tanaw na to. Para dili ka masipot ba? Tanaw na to, double check na, no? Litany of the Rosary in Latin and English. Latin and English. Tinan natin ang surgeon Latin and English. Baga magiging ako na bro, walang kwan din, baga nagawin na ang tana din nabutang diya, Lucifer ako na morning star. Pero anong Ato sa tanawon. na Lucifer man nga repair man na Mary morning star nga nag-repair pag kang Maria, kay kang Maria man tanan nga title. Di ba? Ano nga? Wait lang, ito sa tanawon, sa Latin noon. Morning star. Wait lang. Morning star. Wait lang. Morning star. Morning star. Okay, tag morning star legit lang. Morning star. Alright. Star pray for us. Wala. Kaya posible man na bro nga Lucifer na bro. Ito tanawon sa Latin. Stella Matutina. Di ba? Stella Matutina. Matutina. Ano yung Matutina? Nani sa kuwan? Napuli sa kuwan po sa exalted in term Matutina. Lucifer Matutina. So, ang iba nila is Stella Matutina. Sa to pa ang morning star di ay dili lang di na Lucifer di ay sa to pa tulo di na. Daghan siguro sa Latin translation mo, murag Bisaya. Daghan no klase-klaseng Bisaya, na Bisaya nga Sikihodnon, na Bisaya nga Bulanon, na Bisaya nga Cebuano. Kasi dili mag-igo lagi, pareho ra na Bisaya. Mo siguro ingon po siguro na siya. Okay, okay, kuan style na. Style, kanang morning star nag-repair kang Maria sa tulo day ang kuan dia, ang morning star og mga to English. Di ba? Tulo kaya ang dire kay Stella Matutina may gibutang dire. So sa to pa ugya pa mo hubad sa English bro. Dili dit na nag-repair kang Kristo ang uban nga morning star dia bro. Unsa man kanang? Ang ako akong pasabot ba nga dili day morning star nag-repair na kang Kristo. Nanaman po kang Maria na apod nga Lucifer nga nag-repair po morning star. Tulo din sila. Mahulog nga kuan bro. Tulo bro. Based sa imo ang observation nimo. Ano gani tulo? Wala lagi sa Latin dire jud lang ha. Sige. Latin. Yun lang ha. At least na may balaan na po na dili yun na Lucifer ba? Sancta Genetrix, Sancta Virginio, Mater Christi, Mater Divini Graciae, Mater Purissima, Mater Castissima, Mater Inviolata, Mater Intemerata, Mater Amabilis, Mater Admirabilis, Mater Boni Concili,
Mater Creatores, Mater Salvatores, Virgo Prudentissimo, Virgo Veneranda, Virgo Predicanda, Virgo Potens, Virgo Clemens, Virgo Fidelis, Peculum Jus Ostete, Sede Sapientie, Causa Nostre Letatie, Vas Spirituale, Vas Honorabile, Vas Insigne Divisiones, Rosa Mystica, Torres Davidica, Torres Abernia, Domus Aurea, Fidelis Arca, Janua Sile, Salus Informorum, Refugium Peccatorum, Consolatrix Afflictorum, Auxilium Christianorum, Regina, wala mo din sa Latin bro, Regina Angelorum, Regina Patricacorum, Regina Propetarum, Regina Apostolorum, Regina Martyrum, Regina Capitorum, Regina Virgium, wala din bro, Regina Sanctorum Omnium, Regina Sinilabe Originale Concepta, Regina Sacratissimis Rosari, Regina Pacis, Agnus Dei, Quitoles Peccata Mundi, Agnus Dei Quitoles Peccata Mundi, Exaudi Nos Domini, Agnus Dei Quitoles Peccata Mundi, Miserere Nobis. Wala din sa kuwan bro, sa Latin. Wala, imposible kayo. Imposible kayo, mawala na. Wala gid sa Latin bro, walang morning star sa Latin. Nila nga ako daw ni ikuan gabi. Ginoang lagi sa ito ba na ang kanang English lugar naku ano nasayot po lugar na nabuta. Dili po na yung nasayop. Di po na yung nasayop bro. Na siguro something nga nung wala siya kuan. Mungutana ato na pangutana niyang gabi sa kuan ni Brother Angel Santos. Okay ka niyang gabi. Pwede po. Ato na ni Angel kay wala man dili sa kuan. Wala man sa Latin. Ang Stella Matutina wala man sa Latin. Ito siya nabukan. Kaya kung tanaan ipalap. Ha? Nakuha yung stab. Ang ganda ng ipon nga punter yung sabiya. Oo. Ato na po ni Angelo niya anong wala sa Latin ang Stella Matutina. Hello bro. Ato na po ni Angelo niya anong wala sa Latin ang Stella Matutina. Sige bro, alas na ako punta na bro. Para kanang isa rin, wala niyo mo mabasa dyan. Mara po na morning star. Oh, wala diri sa Latin. Dito sa natin ba? Wala ang Stella Matutina. So, sige. Bro, ato na punta na ni Angelo niyang gabi eh. yun, option man. Ha? Pwede na ba kumuha? Sige bro. Ato na punta na ni Angelo niyang gabi bro. Kanimito mo sa Stella Matutina. Sige bro. Sige bro. Malika na ba? Oo. Sige. So, ato ning dito tanong ni Brother Angel mamaya, bakit sa Latin hindi mababasa yung Stella Matutina o Morning Star? No? Pero sa Biblia, pag sinabi Morning Star, tingnan niyo sa Biblia, at ipakita niya sa Biblia ha. Tingnan niyo. Ito 2 Pedro 2 Peter 1 Vulgate lang. Kaya sa Vulgate. Wait lang. Ayan niya dito. Vulgate tayo, Vulgate.
Ano, 18. Oh, dide. Ito 19, oh. Oh, 19. Sa English, we have also a more sure word of prophecy, whereunto you do well, that you take heed as unto a light that shineth in a dark place until the day dawn, and the day, and the day star arise in your hearts. Ito. Oh, until the day dawn, and the day star arise in your hearts. Sa Latin niya, ito 19. Oh, et habemus permiorem propheticum sermonem que beneficites attendentes quatsi locerne locente en caligonoso locodonec dies eloquiscat et Lucifer, et Lucifer oriator en cordibus vestris. How about the reason nga version? And so we have the prophetic word confirmed, which you do well to heed as a light that shines in a dark place, and then the day dawns in the morning star. Ito naman ito, nakalagay ito naman is morning star. Oh, morning star rises in your hearts. Sa isa namang version, ganun pa rin, morning star pa rin. Morning star. Sa kabila naman, nakalagay naman ito is day star. Day star dito sa, ano version itong una? Ito ay version, ito ay King James Version. Sa New King James Version, morning star na. Sa English Standard Version, morning star din. Sa King James Version, nakalagay is day star. Sa Biblia Sacra Vulgata, nakalagay Lucifer. So, mamayang gabi, ating tanong kay Brother Angel Santos, bakit hindi nakalagay yung Stella Matutina sa Latin? Pero ito talaga, yung kita-kita naman, yan ay, hindi yan edited, yan ay sa BibleGateway.com yan. So may nakalagay talaga at Lucifer niya. Ang translation niya sa English is morning star. Ito, morning star. O, kabila rin, morning star, ganun din, morning star. O, yun. Pero sa Latin niya, nakalagay sa Latin, et Lucifer oriator cordibus vestris. So, hindi siya porket may nakalagay Lucifer, ang nasa isip kaagad ng tao ay demonyo na. Mali. Kasi ang Lucifer na nasa 2 Pedro 1:19, hindi naman tumutukoy sa demonyo. Okay? Yan ang ating kasagutan doon sa sa tanong, ba't hindi ko nabasa yung Stella Matutina o Lucifer sa Latin. Yan ang ating itanong kay Brother Angel Santos mamayang gabi. Okay, doon na tayo ngayon. Balikan naman ngayon yung ating nanonood sa live natin. Sabi dito ni sabi dito, hindi po ako marunong sa lihim na karunungan. Hindi ka marunong sa lihim na karunungan. Diba sabi mo sa kabila, hutiban ang tawag sa iyo. Hutiban equal po sa marunong sa lihim na karunungan. Tapos hindi ka marunong, hindi ka tatawagin hutiban kung wala kang alam sa lihim na karunungan. Marvin Gulani, Brojando, good morning. Si Ami kog alado na iplano, hindi maganda para sa mga Katoliko. Kay kalit kaayo nga kasabutan, kausaban, bisan ako di ko mutuo nga magkatoliko. Na ay dili maayo ang giplano, maayo untay na ay musubaybay ana sa ilaha, di na ta pailad sa SDA. God bless bro. Si alado, magkatoliko? Di ko mutuo. Di manggani ko mutuo ni Ami, kalado pa ka. Di ko mutuan ay. Lami ana. Paanihan niya si alado dito sa kuan. Magatbang ming duha, magkatikays ko nila. Akong gusto, manukol na sila. No, lami yung tag magatbang ni alado ba dire. Ato la videohan ko maski natas private. Ato la videohan ba nga nagkuan me, nagdialogo me dire. Dili ingog ka nang kuan. Dili ingog magsininggitay. Wala, naalay video.
Na video, na microphone, gamiton. No? Nakakonect sa video. Kami tag mga wireless microphone, natin mga wireless microphone dire, ito ning gamiton sa atong dialogo. Pwede po da magamit og wired microphone. O, alamin na ato yung bitero na si si Ami kung si Alado dire. At tubig? Tubig. Oh. Tubig ko akong tubig. Oh. Kuha sa tubig ha. Yan ka lang ha. Stay ka lang. Kuha lang ko tubig. Pakuha mo kung hindi ba ng tubig. Oy. Lang ko sa tubig be. Kuha mo hindi ba ng tubig. Okay. So, ayun ta. Okay, no? Yung dire si Kuan, si Bekbek, yung kay Basher, hindi ako nagtulay doon, hindi ko sinabi kay Basher, magdebat sila ni Wendell, kundi sinend ko lang ang mga mensahe nila, parang ako lang ang nanonood kay Basher, walang nagme-message sa kanya. Parang sa akin lang lahat. Yun na nga. Sinend ko lang ang mensahe nila. Sinend ko lang ang mensahe nila. Di tumulay ka nga. Sinend ko lang ang mensahe nila. Tumulay ka nga. Ano ba naman to? Kasi ayaw ko yun. Sabi ni Nestor Yuzaga. Sabi naman dito ni Den Dalasa. Kinsa man si Jojo Montecalvo. Bro, JD, CFD na siya. Di na CFD si Jojo Montecalvo. SDA na. Ayan, si Vicente Emiliano bituin sa umaga. Stella Matutina, tumutukoy kay Maria bilang isang bituin na nabibigay ng liwanag at gabay sa mga tao. And then, Marvin Gulani, si Satanas, sa wala pa na siya muribelde sa Diyos. Lucifer na siya. Sa pagkahuman sa gubat nila dito sa langit, napildi siya, gipulihan na siya, og laing Lucifer. Marvin Gulani, kanang nga lang nga Lucifer, wala na nagpasabot nga sa Satanas og giilisan. Nestor Yuzaga, sige po, magsisiring ako. Kama tuuran, binabati ko lang 8 taakon. Binabati inayakan talaga, nakakabati talaga inyakan. Hindi ko talaga naiintindihan, bro. Kung saan naman hindi ko talaga naiintindihan. Tagasan ka, hindi ko maintindihan yung mga words mo. Okay, so hanggang dito na lamang po tayo. Mamayang mga alas 11 magbabalik ako for another live, or alauna magbabalik ako for another live. So marami kasing mga kailangan pag-usapan. Sa ngayon lang, ito lang muna yung focus ko muna, itong sinasabi dito ni Jojo Montecalvo na inuunahan daw sila ng mga CFD, but in reality sila ang nangunguna sa amin dahil kami sumasagot lang naman kami. Ito po si Jando Alabado, nasasabi po sa inyo, maraming salamat po and bye-bye. At yan po ang ating tampok ngayon sa Straight to the Point, kung saan sa loob lang ng ilang minuto naging matibay ang pananampalataya ninyo. Maraming salamat po. Straight to the Point! Straight to the Point!